Good morning ulit mga kapatid and welcome dito sa ating Sunday service sa Kanlungan Youth Mission Church. Sa ating mga nakikinig at sumusubaybay sa ating YouTube channel. And nawa palain kayo ng Panginoon. And today, pag-uusapan natin ang patungkol sa pananampalataya. Ito'y nasa aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 1 hanggang 3. So kung meron kayong mga Biblia dyan, ihanda ninyo nang sabay-sabay nating basahin. And yun nga, welcome ulit. And sa mga nasa simbahan, welcome sa inyong lahat. And magandang umaga sa inyong lahat yan. So sa aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 1 hanggang 3, ito ang sabi. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Manalangin tayo. Manamin sa langit, muli salamat po Panginoon sa oras na ito. And nawa sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu ay mabuksan ang aming puso't isip sa pangunawang espiritual Panginoon na nagbibigay kalakasan sa aming pananampalataya at kaunawaan dito sa mundong ito, Panginoon. Sapagkat dapat naming malaman, Panginoon, ang maraming pang bagay patungkol sa iyo. Nang sa gayon, Ama, ay lubusan naming maintindihan ang aming mga buhay. At lubusan naming maintindihan ang aming paligid. Ang mga bagay na nangyayari sa aming paligid, Panginoon. Mga bagay na iyong nilikha na dapat naming malaman sa aming pananampalataya at pagkilala sa iyo. Maraming salamat, Ama. Ikaw lang nawa ang purihin at itaas at dakilain sa gawain ito. In Jesus' name, Amen. So yun mga kapatid, ang kahalagahan ng pananampalataya ang uunawain natin ngayong araw na ito. And sabi nga dito sa talata, sa verse 1, ang sabi niya, ang pananampalataya daw ay katiyakan. So, ibig sabihin, assurance, di ba? Nagiging basihan ng katiyakan ang pananampalataya. Na mangyayari ang ating mga inaasahan. So, tandaan ninyo yung mga words na pinag-aaralan natin ngayon. Hopefully, nakikinig kayo dyan ng mabuti upang kayo'y makasunod. Inaasahan at pinaninindigan or paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, ulitin ko yung mga keyword natin na binabanggit dito ng talata sa Hebreo. Pananampalataya, katiyakan, mga bagay na inaasahan, at pinaninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Mga kapatid, nais kong maliwanagan kayo sa bagay na yan dahil akala ng iba yung pananampalataya ay para lamang sa mga na relihiyosong tao or para sa mga taong naniniwala na may Diyos. Akala nila pag sinabing pananampalataya, such as about those who believe in God. Yung mga scientist daw, yung mga eksperto daw, ay hindi kailangan ng pananampalataya dahil lahat ng nalalaman nila ay binabase nila sa 100% proof. Ngayon, nais ko kayong malinawan dyan
dahil hindi yun ang tinutukoy ng talatang ito. Hindi ang pananampalataya ay hindi lamang para sa mga taong naniniwala sa Diyos na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay para sa lahat ng paniniwala. O sabi nga dito sa talatang ito, lahat ng ating inaasahan at pinaninindigan. Kagaya na lamang ng siyensya, ng science, di ba? O ng mga eksperto, ng mga scientists na tinatry tuklasin yung lahat ng bagay dito sa mundo. Di ba? Kung pagsasama-samahin yung lahat ng knowledge at kaalaman na natuklasan at natutunan at nalaman na naintindihan ng lahat ng mga scientists dito sa mundo, ay wala pa sa 100% ng kaalaman at marami pa silang hindi nalalaman at naiintindihan. Maging dito sa buhay, dito sa mundo, sa pisikal na katawan ng tao, sa DNA ng tao, di ba? Sa mga bagay na natural na nangyayari dito sa mundo, marami pa silang hindi naiintindihan. Kung doon sa 100% na knowledge na meron sa mundo, 1% maybe pa lamang, sabi nga nung isang scientist, 1% pa lamang yung meron sila na nakikita at naintindihan at naaral. Yung 99% is hindi pa rin nila or tinatry pa rin nilang matuklasan. So nangangahulugan na yung kanilang inaasahan, yung mga kanilang pinaninindigan, ay 99% may kinalaman ang pananampalataya. Nananampalataya sila, yung iba, na may Diyos na lumikha. At yung iba naman, nananampalataya sila na walang Diyos na lumikha. Pero, dahil nga 1% pa lang yung nalalaman nila, at 99% hindi pa nila alam, yung 1% na meron sila, doon pa lang ay nagpapatunay na merong Diyos na lumikha. Naintindihan niyo po, mga kapatid. Dahil sa kakaunti lang ang impormasyon na pwedeng makuha o makita ng tao, nangangahulugan ito na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng science. Kung meron man 100% nga na impormasyon, 1% pa lang ang naging bunga ng pagtuklas at pag-aaral ng tao. 99% ay nangangailangan ng pananampalatayang hindi sumasalungat dun sa 1%. Diba? Anong ibig sabihin nun? Kung yung 1% na available na impormasyon ay yun lang ang naiintindihan, hindi dapat sasalungat yun dun sa 99% na hindi pa naiintindihan. Kagaya na lamang ng sabihin natin na kung meron bang lumikha sa mundo o wala. Yung 1% na knowledge na meron tayo, kagaya ng mga nilikha ng Diyos dito sa mundo, ng halaman, ng ibon, yung mga magagandang design ng halaman, magagandang design at iba't ibang klase ng hayop, di ba? Iba't ibang klase ng isda, iba't ibang klase ng puno na napakaganda na maski yung tao hindi kayang likhain. Ibig sabihin, kapag merong magandang design, merong nag-design nung bagay na yon. Hindi yun bagay na lumitaw na lang. Kagaya ng cellphone, di ba? Ang mga cellphone napakaganda. Ibig sabihin, merong lumikha ng cellphone. Imposibleng yung cellphone lumitaw na lang basta-basta sa mundo na walang lumikha. Patunay yan ng mga knowledge na meron tayo, na ang mga knowledge na meron tayo ay nagpapatunay na yung lahat ng mga nilikha sa mundo, yung mga gandang design ng pagkakalikha ng mga bagay sa mundo, ay nagpo-point out logically
na meron ngang designer or merong creator. So, yung 1% na knowledge na meron tayo ay nagpo-prove doon sa 99% na hindi pa natin alam. At yung 99% na yon, nagpapatunay nga na merong Diyos na lumikha. So, naintindihan niyo mga kapatid. Nawa, hindi na pahaba yung explanation ko doon. Dahil nais ko lubusan niyo yung maintindihan. Para naman hindi kayo naliligaw mag-isip, di ba? Na minsan ang dami niyong tanong na hindi ninyo masagot. Kung intindihin nyo lang yung mga sinasabi ko ngayon or maunawaan nyo lang yung mga sinasabi ko ngayon, madali ninyong ma-analyze. Even yung mga science, yung mga scientists na kumukontra sa Diyos, mga taong pinipagpipilitan na walang Diyos na lumikha, kung makakausap nyo sila, madali ninyong maipapaliwanag sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Sapagkat ang mga nilikha mismo ang patunay na may pag-asa tayong pinaninindigan na may lumikha sa atin. Patunay ito na may Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. So, sabi nga sa talata kanina, yung mga bagay na ating inaasahan at pinaninindigan, kahit hindi natin nakikita pa or nalalaman, may katiyakan tayo sa mga bagay na yon sa pamamagitan ng pananampalataya. So, noong una pa lang, alam na ng Diyos na yung mga tao may limitasyon pagdating sa maraming bagay. Diba? Alam na ng Diyos yun. At yung mga tao, nung unang panahon pa lamang, alam na din nila na merong silang limitasyon. At yung mga bagay na hindi nila nalalaman ay paninindigan na lamang nila sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniniwala sila na may lumikha. Naniniwala sila na may manlilikha. At hindi yun tinututulan ng mga bagay na pinaninindigan nila at inaasahan. Dahil kung tinututulan nila, yun nga, kung tinututulan nila yung pananampalataya na may lumikha ng lahat ng bagay, ibig sabihin lang, dapat alam na nila yung lahat ng bagay, naintindihan na nila yung lahat ng bagay. Kaya nga, sabi pa doon sa talata, sa verse 2, sabi niya, kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Bakit? Dahil naisip nilang sumampalataya. Bakit hindi sila nag-base sa 100% proof? Bakit hindi sila nag-base na dapat nakita nila yung Diyos? 100% maniniwala sila, mananampalataya sila. Bakit hindi sila nag-base doon? Dahil alam nila na kahit alamin pa nila yung lahat ng kaalaman sa mundo, merong limitasyon yung kaya nilang malaman. At dahil doon sa limitasyon na yon, na isip nila, natutunan nila na yung ibang bagay na hindi nila naintindihan ay sa pamamagitan lamang nila ng pananampalataya nila maiintindihan. Amen. Nakukuha na ba ninyo yung kahalagahan ng pananampalataya? Sabi ko nga kanina, hindi lang yung mga hindi naniniwala sa Diyos, maging yung mga hindi naniniwalang may Diyos, naninindigan doon sa 99% na hindi pa nila nalalaman. At doon sa 99% na yun, nananampalataya sila. Kasi hindi mo naman talaga maintindihan lahat. Kung maintindihan mo na lahat, hindi mo na kailangan ng pananampalataya. Di ba? Kaya naman nakikilala ng mga tao nung una pa lamang ang kahalagahan ng pananampalataya sa limitasyon na hindi kayang ibigay ng kaalaman o karunungan. Ang pananampalataya ang nagbibigay kabuluhan sa mga pinaninindigan at inaasahan ng tao. Marami nga lang din ang naligaw at sumampalataya sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Bunga ng pagkaganid at kasamaan na hanggang ngayon
laman ng puso ng tao na malayo ang mga puso sa Diyos. Kumbaga yung iba, bunga ng pagkaganid, bunga ng kasamaan, nanampalataya sila hindi dun sa Diyos na lumikha, kundi sa mga Diyos-Diyosan na makapagbibigay ng kanilang mga desire, ng kanilang mga temptation. Ngunit mata mo man ng tao ang lahat ng bagay sa mundo, walang kabuluhan ang kanyang magiging buhay kung hindi siya mananampalataya na may lumikha. Mata mo man ng tao yung lahat ng kaalaman sa mundo, yung kayamanan sa mundo, walang magiging kabuluhan yung kanyang buhay kung hindi siya mananampalataya. So, naging malinaw sa atin na ang katiyakan ng buhay, sabi nga kanina, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na ating pinaninindigan at inaasahan. So, kung naging malinaw sa inyo ngayon yung patungkol sa pananampalataya, marahil madali ninyong maiisip ngayon na alam ng Diyos na yung kanyang pagliligtas, yung kanyang pagkakasugo sa kanyang bugtong anak na si Jesus ay sa pamamagitan din ng pananampalataya. Diba? Nakita ng Diyos na hindi sa 100% na kaalaman mabubuhay ang tao, hindi sa 100% na kautusan yung kanyang mga law sa Old Testament, mabubuhay ang tao o maliligtas ang tao, kundi sa pamamagitan din ng pananampalataya. Bagay na hindi nila kayang gawin ng tao, bagay na limitasyon na meron ng tao, makakamtan lang ng tao ang kaligtasan din sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, malinaw sa inyo mga kapatid, nais kong maging malinaw sa inyo mga kapatid na noong una pa lang, alam na ng Diyos na ang tao kailangang sumampalataya. Na ang pananampalataya, ang salitang pananampalataya, or yung faith, ay magiging means na, or daan na ng tao papatungo sa Diyos, pabalik sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao magkakaroon ng kaugnayan sa Diyos. Ang tao magkakaroon ng mga katiyakan sa pamamagitan ng pananampalataya patungkol sa kanyang mga bagay na inaasahan at pinaninindigan sa buhay. Kung meron kang ginagawa sa buhay mo, di ba, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, lahat naman yan, alam mo na walang kahantungan kumpara lang sa buhay na ito, yung kabuluhan, di ba? Yung iyong mga pagpapagal, yung iyong mga ginagastos, yung iyong mga yaman na natatamo, yung iyong mga paghihirap, yung iyong mga pagtitiis. Kahit pasabihin nating nagbubunga naman yan dahil nabubuhay yung iyong pamilya, nabubuhay ka, nabubuhay yung mga mahal mo sa buhay, di ba? But at the end of the day, kahit yung mga mahal mo sa buhay or kahit sino pang binubuhay mo, lahat ng mga bagay na ginagawa natin is mawawalan ng kabuluhan kung hindi natin matututunan yung pananampalataya. Nagkaroon ba ng kabuluhan kung nabuhay mo yung iyong pamilya kung hindi rin naman sila nanampalataya? Kung di rin naman nila naintindihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Kung wala din naman silang naging kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Anong kahulugan anong kahulugan ng buhay kung hindi nila natagpuan or nalaman or natutunan ang patungkol sa pananampalataya? So, bawat ginagawa natin ay may limitasyon. Limitasyon na kahit magtrabaho pa tayo na magtrabaho, magpakayaman pa tayo na magpakayaman, dumami man ng dumami yung ating kaalaman, kung hindi tayo mananampalataya, meron pa rin limitasyon.
yung lahat ng yung lahat ng katiyakan na meron sa ating buhay. Wala tayong katiyakan kung anong kakahantungan ng ating buhay. Yung taong nagpayaman, after niyang mamatay, wala siyang katiyakan kung saan mapupunta yung lahat ng kanyang pinagpagalan. Di ba? Pwedeng mapunta lang sa walang kabuluhan. Pwedeng ubusin lang ng kanyang mga iniwang pamilya na hindi nagpagal dun sa mga bagay na iyon. At mawalan ng saysay. At bigla na lang mawalan ng kabuluhan. At bigla na lang din sila ulit maghirap. Dahil hindi naman sila yung nagsumikap para sa mga bagay na yun. So walang katiyakan. Yan ang limitasyon ng tao. Na nung una pa lang nakita na ng Diyos kung gaano ang limitasyon ng tao. Gaano kalayo ang kayang abutin ng limitasyon ng tao. Kaya yung mga nagpapakadalubhasa, di ba? Yung nagpapakarely dito sa mga eksperto na nagsasabing natutunan na nila lahat at dahil sa natutunan na nila lahat, di ba, napatunayan nila na walang Diyos. Nagbimistulan silang mangmang doon sa kanilang mga malalaman. Dahil yung kanilang nalalaman nawalan ng kabuluhan at nawalan ng katiyakan. Mabuti pa sana lalo nilang naintindihan na yung kanilang nalalaman ay kakaunti pa lamang. At yung hindi nila nalalaman pa ay nangangailangan ng pananampalataya. Ngunit mali yung kanilang sinampalatayanan. Kinontra nila ng kinontra yung existence ng Diyos. Naging illogical yung kanilang mga paniniwala at nagkaroon ng walang ng kabuluhan. And at the end of the day, limitado din ang buhay ng tao. Marami kang nalalaman sa ganitong panahon at bukas ikaw din ay mamamatay. So anong kabuluhan o naging kabuluhan ng mga bagay na iyong nalalaman? Anong naidulot sa'yo? Walang katiyakan. Maraming tao ang nabubuhay sa panahon ngayon na maski kahit sa atin na minsan nagsasabi na tayo'y mga tagasunod ni Kristo, di ba? Yung mga ginagawa natin walang katiyakan. Bakit? Dahil kinakalimutan natin ang Diyos. Kinakalimutan natin yung purpose ng buhay natin. Pwede kang maging masaya, pwede kang maging maluho, pwede mong i-embrace yung lahat ng temptation na gusto mo, yung lahat ng desire na gusto mo. But at the end of the day, pag hindi tayo nanampalataya na may Diyos, anong katiyakan ng buhay natin? Anong katiyakan ng kasiyahan sa ating buhay? Kaya naman yung iba, maninindigan na lang sa pride, sa ego, di ba? Sa kayabangan, sa kapangyarihan, di ba? Sa kasikatan, sa kapangyarihan, di ba? But at the end of the day, wala pa rin katiyakan yung kanilang mga naging buhay, lalong-lalo na pagdating sa kapayapaan at tunay na kaligayahan. So yung mga tao na nananampalataya sa Diyos, nalalaman nila na ang katiyakan natin ay nasa Diyos. At lahat ng nauunawaan natin ay nagpapatunay na merong Diyos na lumikha sa lahat. At dahil merong Diyos na lumikha sa lahat, meron din siyang anak na sinugo para iligtas tayong lahat sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi sa verse 3 nitong talata, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, di ba? Anong ibig sabihin nito? Pagsamasamahin man daw natin ang lahat ng kaalaman, gaya nga ng sabi ko kanina, na meron tayo. Dahil doon, mauunawaan natin na ang mundo ay nilikha ng isang great designer. Merong nag-design. Hindi basta-bastang sumulpot na lang ang mundo na parang walang lumikha. In spite all the evidence na ang ganda ng design ng mundo. Yung mga halaman, yung mga puno, yung mga hayop, yung mga isda, at maging yung tao
ay i-evidence ng design na merong lumikha, na merong designer, na even yung tao hindi kayang gawin yung mga design na yun. And dahil doon naunawaan natin, nananampalataya tayo na ng mundo ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Ibig sabihin, mula sa Espiritu ng Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ibinigay ng Diyos si Jesus para sa atin, bilang daan din sa buhay na walang hanggan. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang salita ng Diyos ang makakapagtuwid sa ating mga masasamang gawain kung patuloy natin itong maririnig. Dahil sa pananampalataya, di ba? Sabi ko nga dati, yung lagi niyong binabanggit na verse, faith, di ba? Ang pananampalataya ay nagmumula saan? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na kung hindi natin kikilalanin ang Diyos, tayo ay mga maliligaw at mamumuhay sa ating mga makasariling pamamaraan at ang kasamaan ay patuloy na lalaganap sa ating mundo. Kung hindi daw kikilalanin ng mga tao ang Diyos, lalaganap lang yung kasamaan dahil ang mga tao ay mamumuhay ng kanya-kanya sa kanilang sariling mga kaparaanan. So kung ano yung advantage sa'yo, kung ano yung mag-take advantage mo sa iba, may lalamang mo sa iba, yun ang kahantungan kung ang mga tao ay hindi kikilalanin ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, tinatanggap natin na si Jesus ang tanging daan na binigay ng Diyos dito sa sanlibutan, na nag-alay ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan at naghahatid sa atin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi nga sa Ephesians 2:8 and 9, for we are saved by grace, by God's grace, through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Na noon pa man, nilikha na ng ating Diyos ang sanlibutan na ayon sa buhay na may pananampalataya. So doon pa lang, at the end, natutunan ninyo na yung lahat ng bagay dito sa mundo na nilikha ng Diyos ay nilikha niya upang ang ating buhay ay magbase sa pananampalataya. Hindi sa 100% na kaalaman, hindi sa 100% na pagpapagal, hindi sa 100% na pagiging perpekto, hindi sa 100% na pagperpect sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. It is a recognition of our limitation that even ourselves, hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili. Diyos lang yung makakapagligtas sa atin. Amen. So nawa mga kapatid, naunawaan ninyo yung mga salita na inyong narinig ngayong oras na ito. And nawa matutunan pa ninyo yan at mapagbulay-bulayan ninyo yung mga bagay na yan nang sa gayon lumalim pa ng lumalim yung naiintindihan ninyo dito sa mundo. At mas nang sa gayon, marami pa kayong magawang mabuti sa harapan ng Diyos na ayon sa kalooban niya. Magamit ninyo yung inyong mga nalalaman. Magamit ninyo yung inyong mga pinagpapaguran sa kabuluhan ng pananampalataya sa Diyos. Hindi lang sa mga bagay na para dito sa sanlibutan na alam naman natin walang katiyakan at walang kabuluhan. Hindi kayo madaig ng kasamaan, hindi kayo madaig ng pagiging makasarili, at manumbalik kayo sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Then, samahan niyo ako muli sa panalangin. Maraming salamat po sa oras na ito, Ama. And nawa sa nabahaging ito ngayong araw na ito, Panginoon, ay naunawaan namin ang kahalagahan ng pananampalataya sa iyo. Na kahit sa maliit na pananampalataya, Panginoon, kaya kaming buhayin nito. Gaya nga ng sabi mo, Ama, kung meron lamang kaming pananampalataya na maging kasing liit ng butil ng mustasa, Panginoon, ay kaya naming sabihin sa bundok
na mapunta ito sa dagat. Gayud din, Ama, hinihiling namin na hindi kami masakop or daganan, Panginoon, or mabigatan ng maraming alalahanin dito sa mundo, kundi maging sapat ang pananampalataya namin sa iyo, na sa bawat araw na iyong binibigay, Panginoon, ay sapat ang iyong mga pasanin at magaan ang inyong mga ibinibigay na pagsubok na aming malalampasan sa pamamagitan lang, Panginoon, ng pananampalataya. Maraming salamat, Ama. Nawa sa bawat araw pang susunod ay patuloy kaming sumampalataya sa iyo. Thank you, Lord. Itong aming dalangin at sa iyo lang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, mga kapatid, and God bless sa inyong lahat dyan sa KYMC and sa lahat na nakikinig dito sa atin sa online. God bless and glory to God.